Magandang buhay mga kalakbay, ako po si Brother Joseph Panaligan. At ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa sakramento. At ito po ay ang sakramento ng banal na Eucharistia. Pero bago po muna ang lahat, ngayon pong araw na ito, April 21, ang ating pong Santo Papa, si Pope Francis, ay pumanaw na. Ito po ay malaking kalungkutan ng ating simbahan sapagkat ang pinuno ng ating simbahan ay kinuha na ng ating Panginoon. Balit, nandun po yung ating panalangin, naniniwala tayo na siya ay darating doon sa kaluwalhatian. Tayo po muna ay mag-alay ng panalangin para sa ating Santo Papa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ng karayan mo, kung dinaloob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo sa aming mga sala, para ng tao dami sila nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulong sa ito, at siya mo kami sa masama. Amen. Paparing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo ang mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, kapara noon ng una, ngayon magpakailanman, magpasunod hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa banal na Eucharistia. Tayo po ay dadako doon sa tinatawag nating matter, form, and minister. Kung sa binyag, ang matter ay ang tubig at ang form ay ang mga salita na binanggit, yung binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyempre, ang karaniwang ministro ay ang pari at diakono. Ngayon naman ay tingnan natin kung ano ba ang matter, form, and minister of the Holy Eucharist. Sa banal na Eucharistia, ang matter ay ang tinapay na walang libadura. Ito po ay gawa sa trigo at alak na gawa naman sa ubat. At ang karaniwan namang ministro nito ay ang pari at ang obispo. Ang mga diakono at laiko ay walang kapangyarihang baguhin ang tinapay at alak upang ito'y maging katawan at dugo ng ating Panginoon. Kasi ito ay natatangi lamang sa mga pari at mga obispo. Ito nga yung nakakalungkot doon ng mahabang panahon na ang Japan ay walang pari. Anong ginagawa nila? Yung mga laikong Kristiyano na mananampalataya ay sila ay nakapagbibinyag ng bata upang ito'y gawing mga Kristiyano. Bakit sila nakapagbibinyag? Kasi wala nga pari. Mahalaga na ang isang Kristiyano o na isang tao ay maging Kristiyano at maging kasapi ng ating simbahan. Wala kasing pari. Kaya pwedeng makapagbinyag ang mga laikong Kristiyano sa mga ganung pagkakataon. Now, bakit ba tinapay na walang libadura at mula sa ubas ang ginagamit na bilang mater? Simple lang, sapagkat ito po ang ginamit ng ating Panginoong Hesus. Gayun naman, alam ba nyo, nung gitnang panahon, nung Middle Age, ay pinahintulutan ng mga simbahang Orthodox sa silangan na gumamit ng tinapay na may libadura. Pero sa ating mga Katoliko na Latin Rite, karamihan sa atin, ito talagang ang ating ginagamit talaga ay tinapay na walang libadura, sapagkat ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang ginamit ni Hesus, tinapay na walang libadura, kaya yun din po ang ating ginagamit. Kaya anumang hindi ayon sa batas, ay ito po yung tinatawag na illicit. Kung ang tinapay ay hindi gawa sa trigo at ang alak ay hindi mula sa ubas, wala pong bisa yung
ginagawa. Magiging invalid po ito. Ang banal Eucharistia po kasi ay dito ay nagaganap at dito isinasagawa sa pamamagitan ng pari at sa pamamagitan ng obispo ang natatanging transubstantiation. At ito po ay nangyayari sa banal na misa. Sa atin po, ang atin pong ginagamit ay yung Roman Missal. Yung iba sa Latin. Pwede din naman sa local language natin. Sa labas ng misa, wala pong nangyayari na transubstantiation. At kumbaga, yung pagbibigay ng banal na komunyon, pwede lamang ito kung ito ay ibibigay sa mga may sakit. Kung yung mga tao o may mga may sakit ay hindi makalabas. O kung isang tao ay nasa bingit ng kamatayan, pwede pong bigyan ng banal na komunyon. Ang tawag po doon ay yung viaticum. Viaticum. Ito'y salitang Latin, ang ibig sabihin ay paglalakbay kasama mo. Bagamat tanging ang obispo at pari lamang ang maaaring magsagawa ng banal Eucharistia, maaari namang tumulong sa pagbibigay ng komunyon ang mga diakono at ang mga laiko. Siyempre kalimitan po, diakono, sapagkat yung diakono, yun yung first stage ng priesthood. Pero sa iba, lalo na pagka marami, meron po tayong tinatawag na extraordinary minister of the Holy Communion. Ito po ay sila ay tumutulong sa pari. Pero ngayon dito sa Pilipinas at lalo na sa ating diocese, sapagkat kulang po ang pari natin, meron po tayong tinatawag na SCAP, Sunday Celebration in the Absence of Priest. Now, ito pong SCAP ay hindi po ito banal na misa. Pero, meron din po itong pagdiriwang ng salita at pagbibigay ng banal na komunyon. Mahalaga po ng isang extraordinary minister of the Holy Communion ay a-attend muna ng banal na misa kung sila ay magsasagawa ng SCAP. Okay? Yun po yung napakahalaga po nito. Now, sabi ko nga po, ang form, ang matter ay tinapay na walang libadura at nagawa sa trigo. Siyempre, gawa sa trigo po yun. At ang alak na gawa mula sa ubas. Ano naman po yung form? Ang form po ay yung sinasabi po ng pari. Ito po yun. Tanggapin niyo ito, kayong lahat at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At pagkatapos, tanggapin niyo ito, kayong lahat at inumin. Ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kapag binigas ito, mga kapatid, ng pari o ng obispo, ang transubstantiation ay nangyayari. Ang tinapay ay nagiging katawan ni Kristo at ang alak ay nagiging dugo ng ating Panginoon. Nagiging katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Jesus. Tunay, ganap, lubos na naroroon ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tumutok sa pang-araw-araw na talakayan upang malaman natin ang ating pananampalataya. Dahil nga, sabi nga ni Father Rocky, kung matututunan mo ito, maisasabuhay mo ito. At kung maisasabuhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, hindi mo ito kailanman iiwan. Magandang buhay po mga kalakbay.